Balimbing. Kwentong isinulat ni Mens A. Castle. Noong unang panahon, sa bayan ng Fruitville, may tatlong magkakaibigan na prutas, sinaging saging, pakpakwan at San Mansanas. Silang tatlo ay lumaking magkakasama. Isang araw, ng hapon habang naglalaro silang tatlo sa palaruan, napansin nila ang isang kakaibang dilaw na prutas na naglalakad. Nagkatinginan silang tatlo. Siya ba yung bagong lipat nating kapitbahay? Wow! Exciting! Magkakaroon tayo ng bagong kaibigan. Ang sabi ni San. Uy, nakatingin siya sa atin oh. Ang sabi naman ni Pak. Nakangiting lumapit sa kanila si Bing na kumakaway. Hello, ako nga pala si Bing, ang bago ninyong kapitbahay. Ang sabi ni Bing habang nakangiti. Hello Bing, ako nga pala si Ging, ang pinaka-cute na saging. Ang sabi ni Ging nang umingisi. Hi Bing, ako si Pak, ang pinaka-sweet sa lahat, ang pabirong bulalas ni Pakwan. Hoy Bing, ako si San, ang pinakmabait, matalino at pinakabata sa grupo. Ang sabi naman ni Mansanas. Tumango si Bing at tumingin sa kanilang tatlo. Kinagagala ko kayong makilala Ging, San at Pak. Sana maging magkaibigan tayo. Ang bika ni Bing. Masayang tinanggap ng tatlo si Bing sa grupo dahil sa pagiging mabait nito. Palagi silang magkakasama sa kwentuhan at sa paglalaro. Sa paglipas ng mga araw at buwan, masigit pa nilang nakilala si Bing. Tinuring nila si Bing na matalik na kaibigan. Isang araw niyaya ni Bing na mag-picnic sa park sina Ging at San. Naganda si Bing ng maraming pagkain para sa kanila. Salamat ng marami Bing sa pag-imbita mo sa amin. Ni San, ang sambit ni Ging. Nilibot ni San ang paligid. Wow! Ang ganda ng tulawin dito at ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sabi ni Mansanas habang nilalangap nito ang sariwang hangin. Walang anuman, ang sagot ni Bing habang inaayos nito ang mga pagkain na nasa basket. Ang presko at ang lamig ng hangin, ang dagdag ni Ging. Napatingin ito kay Bing. Oo nga pala, Bing, pupunta ba rito si Pak? Ang nagtatakang tanong nito. Bakit wala siya dito? Napakamot si Bing. Kasi napahinto si Bing at tumingin sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa inyo. Napayo ko si Bing. Kasi ayaw kayong makasama ni Pak dahil naiinis siya sa inyo. Sabi niya, salbahe daw kayo at mag-iingat daw ako sa inyo. Biglang nanlisik ang mga mata ni Naging at Pak sa galit. Sinabi ni San yan sa iyo? Ang mariing sabi ni Ging. Oo, sabi pa nga niya mag-iingat daw ako sa inyo dahil mga traidor daw kayo. Ang paliwanag ni Bing. Hindi kami naniniwala sa kasinungalingan mo Bing. Mas kilala namin si Pak kaysa sa iyo. Ang nanginginig na sabi ni Ging. Tama, maliliit pa lang kami, magkakasama na kaming tatlo. Dagdag pa ni San. Pinag-cross ni Bing ang kanyang mga braso. Wala akong paki kung ayaw niyong maniwala sa akin. Sinungaling, hindi kami naniniwala sa iyo. Ikaw ang salbahe, hindi kami. Sigaw pa ni Ging. Ayaw na namin sa iyo, Bing baling Bing. Hindi ka na namin bate. Ang sabi ni San. Tayo na nga, Ging. Umirap lang si Bing sa galit. Kung ayaw niyang maniwala, bahala kayo. Hindi ko na rin kayo bate. Diyan na kayo. Kinabukasan, nagulat si Ging nang makita niyang masayang naglalaro sina Bing at San sa palaruan. Uy, si San yun ah. San! San! Ang sigaw ni Ging habang kumakaway ito. Bigla napayo ko ito sa lungkot. Bakit kaya hindi ako pinapansin ni San? Ang bulong ni Ging habang umuupo ito sa may mahabang upuan. Wala na akong kaibigan. Mag-isa na lang ako. Ang malakas na iyak ni Ging. Sa di kalayuan nakatayo si Pak at pinapanood nito ang umiiyak na si Ging. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ging,
Alam kong galit ka sa akin pero nakita kong umiiyak ka. Okay ka lang ba? Kasi wala na akong kaibigan. Ikaw at si San, galit sa akin. Wah! Wah! Ha? Sino nagsabi sa'yo? Ako? Galit? Sa'yo? Ang nagtatakang tanong ni Pak. Sabi ni Ping, galit ka sa akin dahil salbahe daw ako. Ang sumisingot na sabi ni Ging. Napakunot ng noo si Pak. Talaga? Kasi ang sabi sa akin ni Bing na ikaw daw ang galit sa akin, kayong dalawa ni San. Napatigil sa paglalaro si San nang marinig niya ito. Totoo ba ang narinig ko, Pak? Hindi ka galit sa amin ni Ging? Umiling si Pak. Wala akong sinasabi na ganyan. Mga best friend ko kayong dalawa. Ang malakas na sabi ni Pak. Ibig sabihin, pinag-aaway tayong tatlo ni Bing? Ang bulalas ni San. Kailangan kumprontahin natin si Bing. Nilapitan ni Ging si Bing. Hoy, Bing, balimbing! Bakit mo kami pinag-aaway ng mga kaibigan ko, ha? Napatingin si San kay Bing. Bing, totoo bang sinasabi ni Ging? Bakit, Bing? Bakit? Akala ko magkakaibigan tayo. Ang dagdag pa ni Ging. Napayuko si Bing. Pak, Ging, San, sorry ha. Nagawa ko lang yun dahil sa naiinggit ako sa inyong tatlo. Di tulad ko, wala akong kaibigan. Ha? Bing, anong sinasabi mo? Tinuring ka na naming kaibigan. Bulalas ni Pak. At saka, pinapatawad ka na namin. Ha? Talaga ba? Kaibigan din ang turing niyo sa akin? Ang sabi ni Bing habang tumutulo ang luha nito. Tumango si San. Oo, kaya wala kang dapat ipagselos. Kaibigan ka rin namin. Napaiyak sa tuwa si Bing. Salamat dahil binigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Promise, magiging mabait na ako. Ang nakangiting sabi ni Bing. At mula noon, nanumbalik ang tamis ng pakikipagkaibigan ni Ging, Pak, San at Bing. Sabi nga sa Kawikaan 16:28, ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Kaya nga mga bata, iwasan ninyo ang pagiging maging mainggitin at ang tsismis upang hindi masira ang inyong pakikipagkaibigan. The end.